Chef, parang ang pangit naman ang tagline mo. Bakit ba ganun? Para kasing pinopromote mo yung pagiging pabayang ina. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is life sa wakas, nakapag-day off din ang kitchen team ng Spandies. Kung kaya't nung may pumasok ng order from a friend, ako na ang nagluto dito sa bahay. So this is prep time. The night before, niluluma ko na yung bolognese sauce. Nag-roll na ako ng cordon bleu para ma-freeze muna ito. I marinated the beef tenderloin for the salpicao. Tapos gumawa na rin ako ng topping ng baked salmon. I only accept small orders from family and friends. Pag dito ko sa Cuenca lulutuin kasi kita nyo naman mga kamari chef, my kitchen is not equipped to cook multiple potahe in one go. Hindi pa siya ganun ka-functional. Sobra talaga nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko mga kamari chef. Para ako nagluluto-lutuan tapos kasama ko yung mga anak ko. So the one taking the video is my daughter. Sobrang happy ako kasi before, hirapan talaga ako mag-ask ng favor from them. Kasi talagang ayaw talaga nila. Naging struggle siya for me for a while. Tapos sinama ko lang sila ng sinama sa cater. Tapos eventually, kusa na silang tumutulong sa akin. Kasi parang naabutan yata nila ako nung umiiyak na ako. Oo, dumating talaga doon sa part before na naiyak na lang ako. Kasi ang hirap nilang utusan. At kung susundin man nila ako before, hindi nila i-execute ng maayos yung inuutos ko. Hindi naman sila nagdadabog. Pero makikita mo sa resulta ng trabaho nila, alam mong hindi nila gusto yung ginagawa nila. Aba, parang ang dating, nakakaabala pa ako sa computer games nila. O, diba? Alam, pinag-pray ko ng pinag-pray. Talagang niluhod ko yan. Sabi ko, Lord, help me with my kids. I saw a change in them when we moved to Lipa. So, ikwento ko lang ng very light yung background namin sa family. Noong 2015, my husband got into a really bad accident. And yun ang meet siya na kinailangan ko nang maghanap ng other source of income. Kaya nagbenta-benta ako ng pagkain sa office. Tapos it opened up an opportunity na makapag-cater ako sa isa kong office mate. So, napakater na ako ng tuloy-tuloy. And then suddenly, nawala ng work yung husband ko. Naging kaisa-isang sandalan namin na source of income si Spandies. And doon, dahan-dahan nakita ng mga anak ko kung gaano kahirap yung trabaho ko. And then, nung akala kong okay na yung lahat, nung 2019, ayun na nga yung nangyari sa akin. May mga staff ako na nag-aklasan, causing the business to fail. Ako mga kamari chef, 1 year huminto sa pag-aaral yung mga anak ko. At nung akala ko makakaahon na ng 2019, biglang nag-lockdown ng 2020. So, I sent them to a public school and talagang na-humble yung kids ko. Nung akala na namin makakaraos-raos kami ng after ng lockdown dito, lumalakas na ulit si Spandies sa party trade. Na-realize namin na hindi naman namin kayang habang buhay nasa public school yung mga bata. So we decided to move to Lipa kasi maayos yung private school dito pero afford namin kasi mas mababa yung cost of living. To cut our rent into half, we moved into a tiny apartment. Doon ngayon, parang napansin ko, nagmamature na yung mga anak ko. Tapos kung sana lang silang tumutulong sa akin, sinasamahan na ako mamalengke, mag-grocery. Nawalan sila ng playground, ng mga kalaro. Wala rin yung gated community na may swimming pool. Bigla na lang silang nagbubuhat ng mga mabibigat na gamit. Tapos pag nagluluto ako, kung sana yan, di ko natatawagin, bigla na lang akong tutulungan magluto, mag-prep. Ayan, as you can see, my son behind me is my dishwasher. Tapos masaya pa sila tumulong sa akin kasi alam nila, may mga retaso yung pagkain at sila yung kakain. Pinag-aagawan yung dulo ng cordon bleu, kung ano-anong ginagawa sa mga natitirang mga macaroni, pinapapak yung sobra na cheese. Mawawalan ka talaga ng inventory pag ito yung kasama mo sa kusina. Kaya ako nabuo yung tagline ko kasi it is really funny how my life is. Talagang buhay na namin buong pamilya yung catering, pero mas importante yung magiging ina ka, kaya motherhood is life. Tapos mga anak ko yung nag-introduce sa akin ng TikTok, kaya naging joke na namin sa family na TikTok is lifest. Kaya yung mga intrimidito at intrimidita, wag kayong mga bad kayo. Ayan, napakwento tuloy ako. So anyway, mga kamari chef, ang pagde-delivera natin ngayon ay isa sa mga talagang hinahangaan kong tao. Siya lang naman ang kauna-unahang verified na TikToker na nag-follow sa akin. And that was 4 years ago. Tapos naging super inspiration na siya sa akin. Feeling ko nga friend ko siya. Ewan ko kung friend niya ako. Pero siya friend ko. Char, ang arte. So anyway, mga kamari chef, excited ako i-deliver ito. Pang-5 order niya na ito actually from me. Kasi 4 na taon na akong nagfa-fangirl sa kanya. Pero ngayon pa lang kami magmi-meet in person. Tapos hindi niya alam ako yung magdi-deliver. Oh, diba? Surprise!
guys! So here are the finished product. We have baked salmon, chicken cordon bleu, merong beef tenderloin salpicao, baked macaroni, and shrimp and mussels Cajun. At ayan na! Nagkita na kami ni Dave! Ayun lang mga kamare chef! Bye-bye!